Mga kababayan, pakinggan ninyo itong mabuti. Kung kayo ay SSS pensyonado, kung ikaw ay tumatanggap ng iyong buwanang pensyon sa pamamagitan ng ATM o ng iyong UMID card, mayroon akong napakahalagang babala para sa inyo ngayon. Simula Hunyo 28, 2026, may mga pagbabago na nagaganap sa ating mga bangko at sa paraan ng pag-access sa ating mga account. At kung hindi kayo makaalam nito, posibleng mahirapan kayong i-withdraw ang inyong pensyon. O mas malala pa, posibleng maging biktima kayo ng mga scammer na sinasamantala ang pagkalito ng maraming tao tungkol sa bagong patakaran na ito. Huwag ninyong palampasin ito. Mananatili kayo sa video na ito dahil ang impormasyong ito ay para mismo sa inyo, sa mga pensyonado, sa mga retirado, sa mga senior citizen na pinagsikapan ng buhay at karapat-dapat sa kanilang buwanang benepisyo. Kaya simulan na natin. Ang pagbabagong ito ay hindi gawa ng SSS mismo. Ito ay nagmula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o ang BSP bilang bahagi ng isang batas na tinatawag na Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Ang batas na ito ay nilagdaan noong Hulyo 2024 at ang deadline ng pagpapatupad nito ay ngayong katapusan ng Hunyo 2026. Ano ang ibig sabihin nito sa ating mga ordinaryong mamamayan? Simple lang ang pagpapaliwanag. Dati, kapag mag-o-online transaction ka sa iyong bangko, halimbawa, magte-transfer ng pera, magbabago ng impormasyon, o mag-aakseso sa iyong account mula sa bagong device, nagpapadala ang bangko ng OTP. Yung OTP ay ang 6-digit na code na ipinapadala sa inyong cellphone number via text message. Basta may code, pwedeng pumasok. Ang problema, natuklasan ng mga scammer kung paano ninakaw ang OTP. Ginagamit nila ang SIM swapping, phishing, at iba pang paraan para makuha ang code na iyan. At kapag nakuha na nila, direkta nilang naabot ang iyong account. Literal na naubos ang ipon ng maraming Pilipino dahil sa ganitong paraan ng pandaraya. Kaya sinabi ng BSP, tama na, simula Hunyo 30, 2026, at ang maraming bangko ay nagsimula na ng kanilang mga pagbabago simula Hunyo 28 para maging handa, ang mga high-risk na transaksyon ay hindi na pwedeng maprotektahan ng simpleng OTP lamang. Kailangan na ngayon ng mas malakas na paraan ng pag-verify tulad ng biometric authentication, yung fingerprint o face recognition, o kaya naman ang in-app confirmation na nangangailangan ng inyong registered na device. Ito ang hindi alam ng marami. Hindi ito isang malaking krisis, hindi ito isang bagay na dapat ikatakot. Ito ay isang hakbang ng gobyerno para protektahan tayo, lalo na ang ating mga nakatatanda, mula sa mga salarin na nandarambong ng ating pinaghirapang pensyon. Mga kababayan, ang inyong pensyon ay direktang napupunta sa inyong account, sa inyong UMID card na naka-enroll bilang ATM o sa inyong disbursement account na nairehistro ninyo sa MyTuldoc SSS portal. Ibig sabihin, ang inyong buwanang kita bilang pensyonado ay nakakonekta sa isang financial account na napapailalim sa mga bagong patakaran ng BSP. At kung kayo ay gumagamit na ng online banking, mobile banking, o kahit na GCash bilang inyong disbursement account, lahat kayo ay apektado ng pagbabagong ito. Ngayon, nandito ang mahalaga. Ang pag-withdraw ng pension sa ATM mismo, yung papunta ka sa makina, isusuot ang iyong UMID card, itatype ang iyong PIN, hindi ito direktang nagbabago. Ang basic na ATM withdrawal ay mananatiling ganoon din. Ang pagbabago ay mas nararamdaman sa online transactions. Pag nagbabago ng account details, nagdadagdag ng bagong recipient o nag-e-access ng inyong account mula sa bagong telepono o bagong device.
Pero heto ang babala na kailangan ninyong marinig. Dahil sa mga pagbabagong ito, maraming scammer ang gagamitin ang pagkalito ng mga tao para manlinlang. Tatawag sila at magpapanggap na empleyado ng bangko, ng SSS o ng gobyerno. Sasabihin nilang, kailangan ninyong i-update ang inyong ATM, kailangan ninyong ibigay ang inyong card details, o kailangan ninyong i-verify ang inyong account para hindi maputol ang inyong pensyon. Mga kababayan, lahat ng iyan ay scam. Walang lehitimong empleyado ng bangko, ng SSS o ng BSP ang tatawag sa inyo para humingi ng inyong PIN, ng inyong OTP, ng inyong card number o ng inyong password. Wala. Kahit kailan. Kahit anong dahilan pa ang sabihin nila. May isa pang mahalagang update tungkol sa ganitong uri ng panlilinlang at pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ayon sa datos, ang mga Pilipino ay nawalan ng average na 44,700 piso kada insidente ng financial scam. Para sa ating mga pensyonado na kumikita ng 3,000 piso hanggang 10,000 piso bawat buwan, ang halagang iyon ay katumbas ng ilang buwan ng pensyon na basta na lang nawala. Kaya, huwag kayong papayag na mangyari iyan. Ngayon, pag-usapan natin ang numero para mas malinaw ang lahat. Halimbawa, si Aling Nena, isang retiradong empleyado ng pribadong kumpanya. Siya ay nagsimulang makatanggap ng SSS retirement pension noong 2024. Ang kanyang buwanang pensyon noon ay 5,500 piso. Noong Setyembre 2025, dahil sa unang tranche ng SSS Pension Reform Program, tumaas ito ng 10%. Naging 6,050 piso ang kanyang buwanang pensyon. Ngayong Hunyo 2026, inilabas ng SSS ang pangalawang tranche ng pagtaas. Maagang inilabas, hindi na kailangang hintayin pa ang Setyembre. Kaya tumaas ulit ng 10% ang kanyang pensyon. Ang 6,050 piso ay naging 6,600 at 55 piso bawat buwan. Kung si Aling Nena ay may 5 dependent na anak na kwalipikado, maaari ring dagdag ang 10% ng kanyang pensyon para sa bawat bata o 250 piso, alinman ang mas mataas. Pero para sa simpleng halimbawa, 6,655 piso na ang kanyang monthly na tinatanggap ngayon. Ngayon, kunwari ay may SSS, calamity loan si Aling Nena na 10,000 piso at hindi pa ito nababayaran. Automatikong ibinabawas ang bayad sa utang mula sa kanyang pensyon. Halimbawa, 500 piso bawat buwan ang deduksyon. Kaya ang akwal na mapupuntang pera sa kanyang account ay magiging 6,155 piso. Ito ang tinatawag nating loan deduction o offset. Hindi ito pagnanakaw ng SSS. Ito ay ang kasunduan na pinasok mo nang humiram ka at mahalagang malaman ito para hindi kayo magulat kapag ang laki ng inyong pensyon sa papel ay hindi tumutugma sa aktwal na natanggap ninyo. Kung mayroon kayong natitirang utang sa SSS, salary loan, calamity loan o iba pa at hindi kayo sigurado sa balanse, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o mag-login sa MyTuldok SSS portal para suriin. Mas mabuti pang malaman ninyo ito kaysa magulat tuwing release ng pensyon. May isa pang mahalagang update tungkol sa timing ng inyong pensyon. Ang SSS ay nagsimula na ng pangalawang tranche ng pagtaas simula Hunyo 1, 2026. Ibig sabihin, kung kayo ay pensyonado na noong Mayo 31, 2026 pababa, dapat ay nakatanggap na kayo ng inyong mas mataas na pensyon simula Hunyo. Ang mga bagong pensyonado naman, yung mga na-approve ang pensyon nila sa pagitan ng Hunyo 1 at Agosto 31,
2026, sila ay magsisimulang makatanggap ng mas mataas na pensyon simula Setyembre 2026. Ang mga pensyon ng SSS ay karaniwang kinikredit ayon sa huling digit ng inyong SSS number. Ang iba ay natatanggap ito sa simula ng buwan. Ang iba naman ay sa kalagitnaan o sa katapusan. Kung hindi pa kayo sigurado sa inyong schedule, magtanong sa inyong SSS branch o tingnan ang inyong My SSS account. Huwag kayong makinig sa mga nagpo-post online na sinasabi nilang bonus ang darating o may special release na hindi opisyal. Suriin palagi ang opisyal na website ng SSS sa www.tuldok.ssstuldok.gov.tuldok.ph o tumawag sa SS hotline number na 1455. Libre ito at accessible mula sa kahit saang parte ng bansa. Mga kababayan, heto na ang pinakamahalaga. Ano ang dapat ninyong gawin ngayon bilang SSS pensyonado dahil sa mga pagbabagong ito? Una, huwag magbigay ng inyong ATM PIN, OTP o account number sa kahit kanino, kahit sino pa ang nagpapakilalang empleyado ng bangko o ng SSS. Tandaan, ang mga tunay na ahensya ay hindi hihilingin ang impormasyong ito sa pamamagitan ng telepono o text. Pangalawa, suriin kung na-enroll na ang inyong disbursement account. Kung wala pa kayong UMID card na naka-enroll bilang ATM, kailangan ninyong mag-enroll ng disbursement account sa pamamagitan ng DAEM sa My SSS portal. Kung wala kayong access sa internet, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Pangatlo, kung ang inyong bangko ay nagpadala sa inyo ng notification, text, email o sulat tungkol sa pagbabago ng kanilang authentication system, huwag magpanik. Basahin ito ng mabuti. Kung hindi kayo sigurado, pumunta sa pinakamalapit na sangay ng inyong bangko ng personal. Huwag mag-click ng kahit anong link na hindi ninyo siguradong lehitimo. Pang-apat, i-update ang inyong contact number sa inyong bangko at sa SSS. Kung nagbago ang inyong cellphone number, siguraduhin ang nakarehistro sa inyong account ay ang kasalukuyang gumagana. Dahil ang ilang mga notification mula sa bangko ay pupunta pa rin sa inyong registered number at kung hindi ito updated, posibleng hindi kayo maabisuhan ng mahahalagang impormasyon. Panlima, kung kayo ay gumagamit ng GCash bilang inyong disbursement account, siguraduhin ang inyong GCash account ay fully verified, yung may green na checkmark at nakapangalan sa inyong tunay na pangalan na kapareho ng nakarehistro sa SSS. Kung hindi magkatugma ang pangalan, posibleng ma-reject ang inyong disbursement enrollment. Mga kababayan, nais kong mag-ukol ng espesyal na bahagi para rito dahil ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng lahat ng pagbabagong ito. Kapag nagkaroon ng malaking balita tulad ng bagong ATM rules, tulad ng pension increase, tulad ng anumang pagbabago sa sistema, nagiging ito ay pagkakataon ng mga scammer. Nanonood sila ng news, nagbabasa sila ng social media, at ginagamit nila ang inyong pagkalito bilang sandata. Pakinggan ninyo itong mabuti. Heto ang mga karaniwang paraan ng panlilinlang na dapat ninyong makilala. Tatawag sa inyo ang isang tao na nagpapakilalang SSS representative at sasabihin kailangan ninyong i-verify ang inyong account dahil sa bagong ATM policy. Hihilingin nila ang inyong SSS number, inyong birth date at inyong PIN. Kapag ibinigay ninyo ito, tapos na. Maaari nilang i-access ang inyong account. May mga nagpapadala rin ng text message na nagsasabi na naka-hold ang inyong pensyon at kailangan ninyong mag-click ng link para i-update ang inyong impormasyon. Huwag i-click ang link na iyon. Ito ay phishing. Dinisenyo ito para makuha ang inyong username at password. Mayroon ding mga nagpapanggap na bangko na nagtatawag at nagsasabing
babaguhin nila ang inyong ATM card dahil sa upgrade at kailangan nilang kumpirmahin ang inyong card number at expiry date. Hindi ito ginagawa ng mga tunay na bangko sa pamamagitan ng random na tawag. Kung mayroon kayong natanggap na ganitong uri ng mensahe o tawag, huwag sagutin. I-report ninyo ito sa inyong bangko o sa SSS. Ang hotline ng SSS ay 1455. Ang GSIS naman ay maaaring i-contact sa 8847-4747. Para sa mga reklamo tungkol sa bangko, maaari kayong makipag-ugnayan sa BSP Consumer Assistance Mechanism sa 8708-7087. Ibahagi rin ninyo ang impormasyon na ito sa inyong mga kaibigan at kapitbahay na pensyonado. Dahil marami sa ating mga kababayan ang walang access sa internet at hindi nakakaalam ng mga bagong babala na tulad nito, kayo ang magiging tulong nila, mga kababayan na miyembro ng GSIS. Yung mga dating empleyado ng gobyerno, ang mga pagbabagong ito sa authentication system ng mga bangko ay naaapektuhan din kayo. Ang inyong GSIS pension ay nare-receive din sa pamamagitan ng financial account at kung gumagamit kayo ng online banking o e-wallet, kailangan din ninyong maging alerto. Ang GSIS ay may sariling digital platform, ang GWAPS o Government Service Insurance System Web Access Portal System. Kung kayo ay may natitirang GSIS policy loan o emergency loan, automatiko ring ibinabawas ito sa inyong buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang inyong buwanang GSIS pension ay 8,000 piso at mayroon kayong 700 piso na monthly amortization sa inyong policy loan, ang mapupunta sa inyong account ay 7,300 piso lamang. Katulad ng SSS, ang offset o deduction na ito ay hindi kailangang ikabahala, basta't naalaman ninyo ito at pinamamahalaan ninyo ang inyong pera ng naaayon. Para sa GSIS related na katanungan, maaari kayong tumawag sa kanilang hotline sa 8847-4747 o bisitahin ang pinakamalapit na GSIS branch. Mga kababayan, nais kong tapusin ang bahaging ito ng video sa isang napakahalagang mensahe. Ang inyong SSS o GSIS pensyon ay hindi nanganganib dahil sa mga pagbabagong ito sa ATM at banking system. Ang mga pagbabago ay ginawa para protektahan kayo, hindi para hadlangan kayo. Ang bagong authentication rules ng BSP ay dinisenyo para mapigilan ang mga scammer na nagtangkang magnakaw ng inyong pera. Ito ay pagkilos ng gobyerno para sa inyong kapakanan. Ang inyong pensyon, ang buwanang pensyon na inyong tinatanggap bilang SSS o GSIS beneficiary, ito ay inyong karapatan. Ito ang bunga ng inyong mga taon ng pagtatrabaho, ng inyong mga kontribusyon, ng inyong paglilingkod sa bansa. Hindi ito basta-basta maaalis. Hindi ito mababago ng isang batas o patakaran. At hindi ito dapat matakot ang sinuman sa inyo. Ang tanging dapat ninyong gawin ay maging maingat at maging informed. At yan ang ginagawa ninyo ngayon sa pamamagitan ng pakikinig sa video na ito. Mga kababayan, bago tayo magtapos, ibuod ko ang lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Una, simula Hunyo 28 hanggang 30, 2026, ang mga bangko sa Pilipinas ay nagsisimulang ipatupad ang bagong rules ng BSP tungkol sa authentication. Ang mga high-risk na transaksyon tulad ng pagbabago ng account details at pagdaragdag ng bagong payi ay hindi na sapat na protektahan ng MSOTP lamang. Kailangan na ng fingerprint Face ID o in-app verification. Pangalawa, ang inyong basic na ATM withdrawal ay hindi babaguhin. Maaari pa rin kayong pumunta sa ATM machine,
isuot ang inyong UMID card at itype ang inyong PIN. Ang pagbabago ay mas naramdaman sa online at mobile banking transactions. Pangatlo, ang inyong SSS pensyon ay patuloy na i-release ayon sa schedule. Ang pangalawang tranche ng 10% pension increase ay nagsimula ng ilabas simula Hunyo 1, 2026. Kung ikaw ay pensyonado na noong Mayo 31, 2026 o bago pa, dapat ay nakatanggap ka na ng iyong mas mataas na pensyon. Pang-apat, huwag manalin lang. Walang SSS, GSIS o bangko ang tatawag sa inyo para humingi ng inyong PIN, OTP o card details. Kapag nakatanggap kayo ng ganitong tawag o mensahe, ito ay scam. I-report agad sa SSS Hotline 1455 o sa GSIS Hotline 88474747. Panlima, kung mayroon kayong SSS o GSIS loan na may deduction sa inyong pension, normal lang ito. Ito ang tinatawag na offset o loan deduction. Maaari ninyong suriin ang inyong balanse sa My SSS portal o sa pinakamalapit na branch. Mga pensyonado, mga retirado, mga senior citizen, ang video na ito ay ginawa ko para sa inyo. Dahil alam ko kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Ang presyo ng pagkain ay tumaas, ang gastos sa gamot ay mabigat, at marami sa atin ay umaasa sa buwan ng pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Kaya hindi ko kayo hahayaang mahuli sa impormasyon. Hindi ko kayo hahayaang maging biktima ng mga taong nagnanais na samantalahin ang inyong pagkalito. Dahil kayo ay karapat-dapat sa mas mabuting buhay. Kayo ay karapat-dapat na matanggap ang buo, kumpletong pensyon na inyong pinaghirapan sa loob ng maraming taon ng trabaho at kontribusyon. Ang inyong pensyon ay hindi isang regalo. Hindi ito tulong gobyerno. Ito ay inyong karapatan. Ito ang inyong kita na ibinayad ninyo buwan-buwan sa loob ng inyong buhay na pagiging manggagawa. At ngayon, panahon na para matanggap ninyo ang buo nitong halaga. Huwag hayaang bawiin ng sino man ang anumang bahagi nito mula sa inyo, kahit mga scammer, kahit mga manloloko, kahit mga taong nagpapanggap na nagtutulong ngunit nagnanakaw pala. Manatiling matalino, manatiling ligtas, at manatiling informed. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakiusap, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapatid, kapitbahay, at lahat ng inyong kilalang pensyonado. Sapagkat marami sa kanila ay walang access sa ganitong impormasyon at kayo sa pagbabahagi ng video na ito ay magiging tulong nila. I-subscribe din po kayo sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong makakuha ng pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS, DSWD at lahat ng benepisyo na para sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panunood ngayon. Ingatan ninyo ang inyong sarili, ingatan ninyo ang inyong pamilya, at huwag kalimutang ang inyong pensyon. Ito ang inyong pinaghirapan at karapat-dapat kayo sa bawat sentimo nito. Hanggang sa susunod, mga kababayan, mabuhay kayo